The objective is to create a movement of mayors who really believes in good governance and promoting, advocating yung principles ng good governance. Yun lang naman ang aming objective dyan. Kasi yan ang kailangan ng ating bansa. And at the same time, it's about creating a legacy. Kasi ang tinitingnan namin sa Mayor for Good Governance kasi we believe so much on youth empowerment, on youth leadership. Kaya ginagawa namin ito. Yun lang ang motivation talaga namin. Yun ang motivation. Oo. At hindi para may expose lahat yung mga katiwalian. Eventually, ganun na rin ang mangyayari kasi wala na nga nagsasalita. So kami ngayon ang sounding board. Oo. Kasi kung walang magsasalitang iba, yung Mayor for Good Governance kayo na magsasalita regarding itong mga anomalies about itong mga corruption na nangyayari. Alam mo, when we started it, we just, nung 2 years ago, August 2023, during the launching sa UP Diliman, 56 ang sumali, and then umakyat siya ng 202 before the election. After the election, bumaba kami ng 130 plus kasi nga marami yung may 10 na hindi nanalo, tapos iba na. May naging congressman, naging governor, vice mayor, bumaba na rin yung iba sa councilors, kaya naging 132 na lang. Pero alam mo, nung nag-vetting kami, nalungkot kami na, kasi nung una, hindi kami nag-vet. We were thinking na people change kaya tinanggap namin sila. Buong buo. As long as they gave their commitment na they will conform with the content and substance of the manifesto. Pero nalungkot kami na hindi ganun na nangyari. From 130, bumaba kami ng 77 na lang no, after the vetting. Only to find out na ginamit lang pala kaming deodorizer. Pero surprisingly, alam mo, in the past, it will take us siguro sa isang linggo, makakuha kami ng 2, 3, sa isang buwan, 5, 8. Swerte na yung 10 na magmembro. Pero nung nangyari itong nung lumabas itong controversy na to, alam mo, in just 2 weeks, more than 2 weeks, 300 ang nag-apply. Kaya nagkakaroon kami ng vetting process ngayon.